So, good day everyone. I am Princess Rilin Manalan and my topic is about the psychologist named William James. So, William James was born on January 11, 1842 and he died on August 26 in 1910. So, his name's pronunciation is uh, William James. So, for his ideologies, he was famous about the pragmatism and functionalism. And then, for his background, William James is an American philosopher and psychologist, widely considered as the father of American psychology. So, William James was born into a wealthy and intellectually vibrant family, and James received the transatlantic education, developing fluency in both German and French. So, William James is famous for his ideas about how the mind works. So, ang iyang main ideas is ang functionalism o ang pragmatism, which is ang functionalism mo siya ang pagkuan sa meaning sa mind sa pag-help sa mind para maka-survive ta sa pang-adlaw-adlaw. And then, ang pragmatism mo na siya ang idea nga ang idea is true kung useful ni siya. So, ipanganak si William James into a wealthy family. So, ang iyang early education is nag-include siya sa iyang pagka-fluent sa German and French. Then, iyang father is gina-encourage siya sa iyang artistic pursuits. And then, si James is wala niya gipili ang iyang pag-study sa arts. Instead, iyang gi-choose nga mag-study og science sa Harvard University. So, in short, iyang giabandon ang arts ug nag-enroll siya sa Harvard atong 1861 para mag-study og chemistry ug anatomy. So, during sa iyang extended nga stay sa Germany, after niya mag-graduate, si James is naka-develop siya og interest sa pag-study sa mind as well as sa body sa tao. So, ang iyang initial interest sa art is na-shift na towards sa scientific inquiry. So, mao na to ang iyang academic journey nagled na sa iyang mag-study na sa field of psychology kung asa siya naka-contribute og significant contributions. Mao lang naka-earn siya atong title nga Father of American Psychology. And then sa iyang early adulthood kay si James is marked by emotional and physical struggles. Naka-experience siya og depression og physical ailments. Possibly sa naling siya sa iyang pag-grapple sa philosophical question o sa iyang pag-search sa meaning sa life. So, fame in learning. So, William James is renowned in the field of learning for his groundbreaking contributions to both psychology and philosophy. Here are some of the contributions by William James. We have the functionalism, pragmatism, and the principles of psychology in 1890. So, na-famous ni si William James because kanang importante niya siya sa world of psychology. So, before sa iyaha, ang mga tao is to study sa mind kung asa nila gina-breakdown into tiny pieces ang pag-study sa mind. Kanang ginamuragan nig puzzles nila pag-study. Pero si James is dealing ana iyang gusto nga pag-study sa mind. Gusto niya mabal-an kung giunsa pag-help sa ato ang utok nga makasurvive ta sa mga pang-adlaw-adlaw nga buhaton nato. So, mo na siya ang functionalism. Kung giunsa pag-survive, kung giunsa pagtabang sa ato ang brain nga makasurvive ta. Then, ga-focus siya sa function, dili lang sa parts ana. And then, naatay ginatawag nato nga pragmatism. So, nag-believe siya nga ang idea kay true kung makatabang ni sa atua or kanang if it works. So, dili lang na siya about ang sa pragmatism, dili lang na siya about sa mga fancy theories nga kuan nga mura kanang wala pa mga proof nga makakuan gyud sa ato ang life. It is all about kung unsa jud ang makatabang sa atoa. And then sa The Principle of Psychology atong 1890,
mo ni siya, he wrote this huge book, ang Principle of Psychology, which is classic gyapon ni siya karon because ginabasa gyapon ni siya sa uh, mga professionals like teachers, mga students para sa ilang mga academic uh, reports. So, naka-came up po siya idea nga influential theory about sa emotions kung yun sa pag-react sa atong body una kanang like kanang pag makulbaan ta di ba mag-raise ang atong heart and then maka-feel ta emotion nga kahadlok mo na ang iyahang theory niya ang ginatawag na the James Lange theory of emotion. So basically, he is the one of the first to make psychology practical or relatable. So ang iyang ideas is still important as of today and he is the reason why psychology is the way it is now.